Good morning, accountants and managers. Sa video na to, pag-aaralan natin ang basic bank documents and transactions related to bank deposits. So for our content standards, the learners demonstrates an understanding of the types of bank accounts, basic transactions, and documents related to bank deposits and withdrawals. So, yung performance standards naman natin ay the learners shall be able to share samples of bank account forms and documents in class and discuss their uses and importance. So, for our learning competencies, so sabi, the learner shall be able to, number one, identify the types of bank accounts normally maintained by a business. So, ano ba yung mga bank account na maintain ng mga negosyo? So, yun yung aalamin natin. Next, number two, differentiate a savings account from a current or checking account. So, ano ba yung pagkakaiba ng savings account sa current or checking account? The next naman natin, number 3, prepare bank deposit and withdrawal slips. So, paano ba pinifill upan yung bank deposit slips and withdrawal slips? So, pag-aaralan din natin yon sa video na to. Next naman natin, number 4, identify and prepare checks. So, paano ba mag-prepare ng cheque? So, yun din yung pag-aaralan natin dito. And last, number 5, so kailangan nating i-identify and understand the contents of a bank statement. So lahat ng mga yan ay pag-aaralan natin sa video na to. And for our specific learning outcomes, at the end of this lesson, the learners will be able to, number 1, differentiate a savings account from a current or checking account. Then number 2, prepare bank deposit and withdrawal slips. Number 3, prepare checks. And last, number 4, understand the contents of a bank statement. So ready na ba kayo? Tara na! So, syempre, bago natin pag-aralan yung lahat ng mga sinabi natin kanina, kailangan muna nating maintindihan kung bakit ba kailangan pag-aralan ng mga EBM students yung mga transaction sa bangko. So, sa tingin nyo ba, bakit? So, tingnan natin. Number 1, financial literacy. So, sabi, understanding bank transactions help students develop financial literacy, which is essential for managing personal and business finances effectively. So, sabi dito, ito ay makakatulong sa iyo para mas matuto ka kung paano mo i-handle yung personal mo at ganun din yung pang-negosyong mga transactions. Okay? So, kung paano mo i-handle ito, kung paano mo ito i-manage ng maayos, so makakatulong na mayroon ka dapat alam sa mga bank transactions. So, next reason natin is for business operations. So, many business transactions involve banks, such as depositing revenue, paying bills, and obtaining loans. Familiarity with bank transactions prepares students for managing these operations in real-world business settings. So, sabi natin dito, balang araw makakagraduate ka ng college, di ba? So, iyon. Kung makagraduate ka ng college, of course, yes, ikaw ay magkakaroon ng trabaho o magkakaroon ng sariling business. So, kung ikaw man ay magkakaroon ng trabaho, more likely mapupunta ka sa corporate world, no, sa mga business ventures o kaya man sa mga yung mga nagnenegosyo o kaya man ay magkaroon ka ng sarili mong negosyo din. So, hindi imposibleng ikaw ay magkakaroon ng transaction sa bangko. Okay, so ano ba yung mga transaction sa bangko na pwede mong ma-encounter? Una, kung ikaw ay magtatrabaho, syempre mag-o-open ka ng sarili mong bank account para doon papasok ang sahod. So therefore, kung meron kang bank account, so magwi-withdraw ka, magde-deposit, 'di ba? At saka yung iba pang transactions na pwede mong ma-avail doon sa bangkong 'yon. And at the same time, kapag ka ikaw naman ay nagkaroon ng sariling negosyo or napunta doon sa halimbawa accounting department. So mag-i-issue ka ng cheque o kaya man ay magbabayad ka ng bills, magbabayad ka ng suppliers, or tatanggap ka ng deposit from your customers. So, hindi imposibleng ikaw ay magkakaroon ng transaction sa bangko. Kaya dapat, ngayon pa lang, grade 12 ka pa lang, alam mo na kung ano-ano yung mga transaction na iyon. Okay? Yan. Next naman natin, number 3 ay risk management.
So knowledge of bank transactions enables students to identify and mitigate financial risks associated with banking, such as fraud, bounce checks, and overdraft. So, di ba kadalasan kapag nanonood tayo ng balita, biglang na-scam o kaya man biglang nawala yung pera sa savings account niya or sa kanyang account. So, 'di ba kapag ikaw mismo meron ka ng alam doon sa mga bank transactions, ayan, posibleng una hindi ka na magkamali. Ayan, posibleng hindi ka na makapag-issue ng checking tumatalbog o kaya man ay mga overdraft o kaya man posibleng hindi ka na maloko ng mga scammers kasi alam mo na yung mga transactions na nagaganap within a bank. Okay? So, kaya dapat alam mo yung mga bank transactions ngayon pa lang. And syempre, last natin, number 4, career preparation. So, students pursuing careers in finance, accounting, or business management will likely work with banks and financial institutions. Understanding bank transactions enhances their employability and effectiveness in these roles. So, sabi nga natin kanina, malay mo una sa bangko ka magtrabaho. Kaya 'di ba? Ayan, meron ka ng kahit papaanong basic na alam kung ano yung mga transaction na nagaganap. And at the same time, possible nga na mag-work ka sa corporate world or magkaroon ng sariling business. So therefore, advantage mo na kahit papaano meron ka ng alam sa mga basic bank transactions. So ngayon, simulan na natin. Ano nga ba yung ibig sabihin ng business bank account? So sabi dito, a business bank account is a financial account specifically designed for businesses to manage their finances. So it allows businesses to deposit income, pay expenses, and conduct other financial transactions. So yung business bank account daw ay isang financial account na dinesign para syempre sa mga nagnenegosyo para i-manage yung kanilang finances. Okay? So ito syempre ay nagaganap kadalasan sa mga financial institution tulad ng bangko. Okay? So ito ay nagbibigay ng daan sa mga negosyo para una, mag-deposit ng kanilang mga kinikita. 'Di ba? Kung maraming kinita yung negosyo within that day at sobrang dami nito, syempre napaka-risky naman na itatago lang natin yon within the business premises. Kaya dapat i-deposit natin sa bangko para safe. Okay? So pangalawa, para magbayad ng mga gastusin. 'Di ba? Yung mga bills payment na tinatawag. At syempre, isagawa pa yung mga ibang transaction na may kinalaman sa finances ng business. Okay? So halimbawa ay mga bank loans o kaya man ay bayad sa supplier, bayad sa mga empleyado, 'di ba? At marami pang iba. Kaya syempre yung mga negosyo ay kadalasan or karamihan ay meron silang mga bank accounts. So, bakit pang kailangan mayroong bank account yung mga businesses? So, number one reason natin ay enhances the credibility of your business. So, sabi, somebody once said that good business is where you find it. However, most often, good business is where customers find you. A business bank account supports your branding and your business name. So sabi dito, mas pinagkakatiwalaan ang iyong negosyo kapag ka ikaw ay mayroong bank account. Bakit kaya? Siyempre kasi kung meron ka ng bank account as a business, dun pa lang sa bangko, you have already established your credibility. 'Di ba? Na ikaw ay legal na entity to operate your business kasi bago ka makapag-open ng bank account, syempre magsasubmit ka ng mga necessary documents para ma-approve na magkaroon ka ng bank account sa bangkong iyon. Therefore, kung yung mga customers mo din ay makikipag-transact sa'yo at alam nila na ikaw ay merong bank account, syempre makakadagdag yon sa credibility mo bilang isang negosyo. So therefore, mas paniniwalaan at pagkakatiwalaan nila yung negosyo mo. Okay ba yon? So next naman natin na reason, essential for loan and credit applications. So if you're seeking a business loan, credit card, lease, or other
credit product for your business, you may find it very difficult to secure the funds you need without separate business bank account. So, mas madali ka makakapag-avail ng loans o makakautang yung business kapag meron ka ng bank account. Okay? Kasi nga, you have already established your credibility. 'Di ba? Isa kasi yun sa mga factor para syempre ikaw ay pautangin. Okay? So, kung ano man yung reason mo kung bakit mangungutang, could be for expansion or pagpapalago pa ng negosyo, then so be it. Pero dahil merong business bank account, makakatulong yun sa'yo para ma-approve or mag-grant yung loan na ina-applyan ng business mo. And next reason natin, so it facilitates organized bookkeeping. So a business bank account immediately separates your business income and expenditures from your personal income and outgoings. So dahil merong sariling bank account yung business mo, mas madaling maire-record o mai-account yung mga pumasok at lumabas na pera sa negosyo mismo dahil may bank account mismo yung negosyo at nakahiwalay ito sa personal na bank account ng may-ari. Okay? So, di ba kung matatandaan nyo yung napag-aralan natin sa accounting concept and principle, yung business entity accounting wherein yung transactions ng may-ari ay hiwalay sa transactions ng business. So, kung magkahiwalay yung bank account, hindi ka na mahihirapan na paghiwalayin pa yung naging personal na transaction ng owner doon sa naging transactions lamang ng business. So, isipin mo, no, kung isa lang yung bank account at yun ay yung sa may-ari na at sa business, kung ikaw yung accountant ng business na yun, mahihirapan ka pa para i-recognize or i-identify kung ano dun yung transaction sa may-ari at ng business mismo. Okay? Unlike kapag nakahiwalay na ito. Okay? And next reason natin, offers transaction limits tailored for businesses. So most personal bank accounts have limits on the transactions that the account holder can facilitate, such as daily cash withdrawal limits and a per transaction limit for debit card purchases. Okay, so kung merong business bank account, so syempre, yung mga services na bangko ay medyo mas marami silang ma-avail compared to a regular personal account. Okay? So kaya mas maganda na merong business bank account. Okay? Next reason, easily differentiate from your personal account. So no more trying to remember if purchases or income were for business or personal activities. So sabi nga natin kanina, nakahiwalay sa personal bank account na may-ari ng business, kaya madaling matrack kung ang naging gastos o yung pumasok na pera ay para sa negosyo mismo. Okay? So yan yung kanina, yung business entity, yung nakahiwalay yung mga transactions ng owner, personal transactions niya, doon sa mga naging transactions mismo ng negosyo lang. Okay? So, mas madaling matrack o mas madaling ma-identify dahil nakaseparate or nakahiwalay. And next reason, safekeeping of cash. So, isipin mo naman, di ba, kung kumikita ng daan-daang libo everyday yung business mo and nilalagay mo lang siya doon sa kahon o sa lata, so posibleng yon ay manakaw o kaya man masunog, mawala, lipad din ng hangin o kung ano pa mang dahilan. So, kapag ka ikaw ay merong business bank account, therefore, pwede mong i-deposit yung kinikita mo everyday doon sa bangko. At doon, kung ano mang mangyari sa business mo, kung masunog man, mawala, liparin ng hangin, o bagyuhin, so safe lang yung pera mo doon. Okay? So, safekeeping of cash. So, dahil mag-o-open na nga ng bank account yung business, so karaniwan sa mga ino-open na type of account ay savings account or checking or current accounts. So, ito yung usual pero may iba pang account na pwede mong i-open depende sa mga services na ino-offer ng bangko. Okay? Pero, i-differentiate natin itong dalawa na to dahil ito yung karaniwan na account na ino-open. Okay? Tara! So, number 1, savings account. So, these are intended to provide an incentive for the depositor to save money.
So, yung savings account karaniwan siya na ino-open, type of account na ino-open ng individual just for the purpose of saving money. Gusto mo lang mag-ipon, 'di ba? So, kung gusto mo lang mag-ipon, gusto mo lang maglagay ng pera doon, or gusto mo lang, ayun, gusto mo lang mag-open ng account. So, the usual na ino-open ay yung savings account. Okay? So under savings account then is the depositor can make deposits and withdrawals using the form provided by the bank. Okay? So dahil nga ikaw ay may ipon, meron kang inilagak na pera doon sa bangkong iyon, pwede ka mag-deposit pa or dagdagan yung pera mo doon, or kung kailangan mo naman, pwede ka mag-withdraw. So using the bank forms na pag-aaralan din natin later on. Okay? So, pwedeng mag-withdraw o pwedeng mag-deposit. Siyempre naman, di ba? So, for savings account, ayan, banks usually pay an interest rate that is higher than a checking account or a current account. So, yung interest rate, ibig sabihin ito yung kinikitan nung dineposit mo doon sa bangko. Okay? So, mas mataas yung interest kumpara sa checking or current account. Pero mga kababayan, hindi rin naman ganun kataas. Okay, kasi ang average ay 0.0625% to 0.125%. So that is on the average, no? Okay? So kapag ka mga savings account na online yan, kadalasan nasa 4% naman yon per annum. Pero pag kinompute mo, hindi rin naman ganun kataas. Yun nga lang kasi kapag sa bangko, considered kasi siya as a conservative type of investment. Ibig sabihin ng conservative, posibleng hindi ka malugi. Okay? Yun nga lang, yung return ay hindi naman din ganon kalaki. Or actually, hindi talaga malaki. So, tulad no nakikita mong percentage, naka-decimal form na, naka-fraction, ay naka-percentage form pa. Kaya super liit lang yan. Okay? Yun nga lang, super safe kasi sa bangko. Okay? Ayan. Sa savings account, sabi, some savings account charge a fee if the balance falls below a specified minimum. So, may ilang savings account na may maintaining balance. Ibig sabihin ng maintaining balance, at any given time, dapat ay laging ganun yung amount nung balance ng iyong account. Okay? So, kapag ka bumaba doon sa maintaining balance, lalagyan ka ng charge. Okay, halimbawa sa isang commercial bank, dapat laging may 10,000 pesos doon. Pagka bumaba yun at any time, pwede ka nilang bigyan ng penalty or lagyan ng charge. Okay? So, ganun yun. Meron din namang mga wala. Okay, lalo na sa mga rural banks or thrift banks. Next, some savings accounts have a passbook in which transactions are logged in a small booklet that the depositor keep. So, yan, familiar naman tayo dyan, di ba? So, meron mga passbook kung saan pwedeng makita ang mga records ng mga naging transactions mo sa bangko. Okay, kung meron kang deposit, withdraw, or may pumasok na interest, or payments, and some others. So, you will be provided with a passbook. So, after syempre ng savings account, ang susunod naman nating i-define or kikilalanin ay yung checking or current account. Okay? Money held under a checking account can be withdrawn through issuance of a check. Okay, kanina sa savings account, pwede kang makapag-withdraw using the withdrawal slip provided by the bank. So dito, pwedeng makapag-withdraw sa pamamagitan ng pag-i-issue ng cheque. Okay? So yung checking or current account, ito yung mga account na merong checkbook. Okay? Na pwede kang mag-issue ng cheque. So under checking or current also, bank usually allows numerous withdrawals and unlimited deposits under this type of account. Okay? Sa savings account kasi, limited lang yung pwedeng withdraw per day. Halimbawa sa isang commercial bank, 50,000 lang per day. Kung gusto mo mag-withdraw ng 100,000, the following day ka pa ulit makakapag-withdraw. Okay? Pero sa checking or current account, ayan, unlimited. Kahit 1,000,000 sa araw na yon, pwedeng pwede. Or kahit
kahit ilang beses kang mag-withdraw, okay lang din. Okay? So speaking of interest rate for checking account, it is usually lower as compared to a savings account. Okay? Mababa na nga, mas mababa pa. So mas mababa yung interest rate kumpara sa savings, pero minsan depende rin yan sa bangko. Okay? Pero speaking of interest, it's either checking or savings account, hindi rin naman siya ganun kataas. Yun nga lang kasi, ulit, pag sa bangko ka nag-deposit or nag-invest, very conservative and it is really safe. And for checking or current account, the account holder or depositor of a checking account is normally provided at the end of the month a bank statement. Okay, so nag-i-issue ng bank statement kada katapusan ng buwan kapag ikaw ay account holder ng checking or current account. So ano ba yung nilalaman ng bank statement? So dito nakalagay yung mga naging deposits mo, yung mga checking binayaran, o kaya man ang mga charges ng banks, 'di ba? At yung balanse ng iyong account mismo. So kada buwan meron kang marireceive na bank statement at later on, yung bank statement na yan, gagamitin natin para sa topic natin na bank reconciliation statement. Okay? So for checking also, so the depositor is given easy access to the funds as compared to a savings account. So mas may access sa account yung mga checking or current account compared to savings account. So sabi nga natin kanina, yung savings account at saka yung checking account, that is the normal account na ino-open ng mga individuals or businesses. Pero pwede rin natin i-consider yung tinatawag na time deposit account or certificate of deposit. So sabi dito, it is a type of savings account also that is held for a fixed term and can be withdrawn only after the lapse of the agreed period and by giving notice to the bank. Okay? So, savings account din yung time deposit account. Yun nga lang, by fixed period ito bago ma-withdraw. So, hindi mo siya pwedeng withdrawin within that specified period. Okay? Halimbawa, 1 year. 1 year yung specified period. So, after 1 year, dun ka palang pwedeng mag-withdraw. Okay? At kadalasan, kapag time deposit account, syempre, mas mataas din yung interest. Okay? Kasi within that period, hindi mo siya withdrawin o hindi mo siya gagalawin. Okay? So, yun yung tinatawag nating time deposit account or certificate of deposit. So, dito naman sa ATM account, tingin ko naman very familiar na kayo dito. So, it is an account wherein withdrawals can be made through designated machines. So, ito yung account kung saan bibigyan ka ng ATM card na maaari mong gamitin para makapag-withdraw ng pera anytime sa pamamagitan ng ATM. Okay? So, yun siya. So, paano ba mag-open ng account? E di pumunta ka sa bangko tapos tanong mo. Ayan, so in order to open a particular account, the bank will require individual certain documents such as valid identification card and some other forms. Okay, pero iba-iba din per bank, pero yung kadalasan ay at least a valid ID, yung mga bank forms na papapirmahan nila sa'yo, at syempre yung iba pang mga documents na pwede nilang hingin sa'yo. Okay, halimbawa, proof of residency, o kaya man ay iba pa. Okay? So, depende sa bangko kung saan ka mag-open ng account. So, ano ba yung mga terms na dapat alam mo bago mag-open ng account? So, isa-isahin natin yon. Baka kasi mamaya, marinig mo siya doon sa bangko o kaya man kapag diniscuss nung teller or nung employee sa bangko, yung mga terms na yun, oo ka ng oo, hindi mo naman pala nagigets. Okay? So, dapat alam mo yung mga terminologies. So, number 1 natin, opening balance or initial deposit. So, pag sinabi natin opening balance, ito yung halaga ng deposit na kailangan mong ilagay sa bangko para magbukas ng account. Okay? So, depende yan per bank. Pwedeng kung rural bank, commercial banks, yung magiging initial deposit mo. Yung iba pwedeng 100 lang, pwedeng 500. Yung iba naman dapat 10,000 or 50,000.
Okay? So, initial deposit, ito yung una mong amount na ilalagay para makapag-open ng account. So, yung next term naman natin ay maintaining balance. So, yung maintaining balance ay yung minimum deposit na kailangan i-keep mo sa iyong account every month. Ayan, bago magbukas ng account, dapat alamin mo muna kung magkano yung minimum maintaining balance ng account na gusto mong buksan. Tapos, i-assess mo kung kaya mo bang i-maintain yon na hindi i-withdraw. Okay? Importante kasi yung ma-maintain mo yung maintaining balance ng iyong account para makaiwas ka sa mga charges and penalties. Okay? So, halimbawa, maintaining balance ng bangkong yun ay 2,000 pesos. Kung kaya mo namang i-maintain yun na hindi mo gagalawin yung 2,000 pesos na yun, just to keep your account, then go for it. Okay? Pero meron din namang mga bangko na ang maintaining balance lang ay 500, 100. So, tignan mo rin yung capacity mo bilang depositor. So, next term naman natin ay interest. So, ang interest ay ang kikitain ng iyong deposit when you keep your money in the account for a certain period of time. So, kadalasan yung interest ng deposit ay kinocompute every year at idadagdag ito sa iyong deposit. Okay? So, tulad nga ng mention natin kanina, merong certain percentage na kikitain yung deposit mo kapag ka inilagak mo siya sa bangko. Okay? Depending on the type of account na bubuksan mo for your business. So, next naman natin ay debit card. Alam ko medyo mas familiar tayo sa credit card, no? Pag credit card kasi, nangungutang ka. Pero kapag ka debit card, ibig sabihin, may laman na pera yung card mo, na pera mo. Okay? So, plastic card siya kung saan pwede mong gamitin sa pag-withdraw ng pera sa ATM. O kaya man kapag bibili ka sa mga groceries o kaya sa mga businesses, ayan, pwede mo ring gamitin, is-swipe mo lang siya and then automatic madededuct yung magkano yung naging purchase mo dun sa laman ng debit card mo. Okay? So, pag debit card, sa'yo yung pera. Okay? Kapag credit card, ikaw ay nangungutang. So, next term naman natin ay personal check. Okay, so ang personal check ay kadalasang ini-issue kung ang iyong account ay personal checking account. Okay, so maaari kang mag-withdraw o magbayad sa pamamagitan ng pag-i-issue ng cheque. And yung last term naman natin ay withdrawals. So ito yung paraan ng pagkuha ng pera sa bangko. Ayan, pwedeng over the counter, pwedeng sa pamamagitan ng ATM o paggamit ng debit card. 'Di ba may deposit ka? O pag kinuha mo yung deposit mo, ang tawag doon ay withdrawal. And yes, dahil meron na tayong bank account, ayan, so pasusunod naman nating pag-aaralan ay yung preparation ng bank deposit slips and withdrawal slips. So, ready ka na ba? Tara! So, i-define muna natin kung ano ibig sabihin ng bank deposit slips and withdrawal slip. Okay, so a withdrawal slip and deposit slip are written orders to the bank. Okay, so nakasulat na utos sa bangko. So sabi dito, those slips are used to take out money, okay, and to put money in the depositor's account. Okay, so kailangan yung mga documents na to para makapag-deposit at syempre makapag-withdraw. Hindi naman pwedeng sa kapirasong papel mo lang siya ilalagay o sa dahon ng saging. Okay, so meron tayong mga withdrawal slip and deposit slip na dapat gamitin at sulatan. So paano siya gagamitin at susulatan? Yun yung pag-aaralan natin. So unahin natin yung withdrawal slip. So without a withdrawal slip, the bank will not allow you to get money from your account. The required information in the withdrawal slip are yung mga susunod nating ipapakita. Okay? So kung walang properly filled up withdrawal slip, ay syempre hindi ka makakapag-withdraw. Okay? So first natin ay yung account number. So the unique identifier given by the bank for every account maintained. Parang ikaw 'di ba meron kang LRN? Sa'yo lang 'yun, wala kang kapareha sa buong Pilipinas. Okay? So ganun din sa mga bangko. Okay? So lagay mo lang yung
account number dyan sa portion ng account number kung saang account ka magwi-withdraw. Okay, so make sure lang na yun talaga yung account number ha. Okay? So, after mong ilagay yung account number, syempre, ilalagay mo din yung name ng depositor. So, lagay mo lang doon sa portion ng account name. So, dapat kompleto mismo yung pangalan at huwag tayong mag-a-abbreviate para hindi mahirapan yung teller. Or minsan, hindi kasi nila ina-allow yung mga abbreviation. Okay, halimbawa, corporation, incorporated. Okay, so dapat buo mismo kung ano yung pangalan ng account. Clear po tayo doon? So next na i-fill up mo ay yung date ng withdrawal. So lagay mo lang doon yung date kung kailan ka nagwi-withdraw. Okay, kaya kadalasan sa mga bangko meron sila mga kalendaryo o kaya man meron mga dates para tama yung mailagay mo or guided ka. Kasi minsan nakakalimutan natin, di ba? Okay? So, dito naman sa type of account, ititik mo lang kung savings or current account. Minsan, walang ganyan. Okay? Pero kung hinihingi, syempre, itik mo lang kung savings or current. Ibig sabihin na itik, checkan mo lang. Na? Okay? So, ganun din yung para sa currency, kung ito ba ay peso account or US dollar or kung ano pa man. Okay? So, lalagyan mo lang ng check. Next na portion naman natin ay yung amount to be withdrawn. The amount that the depositor wishes to withdraw from his account. The amounts in words and in figures are indicated. Okay, halimbawa, 5,000 pesos. Lalagay mo yung numeric at isusulat mo siya in words. Bakit nga ba sinusulat pa pati yung words? Oo, kasi minsan kapag halimbawa pangit yung sulat, okay siya dun sa inwards. Yun yung magja-justify sa kanya na yung number 8 mo dun ay mukhang number 6, yung mga ganon. 'Di ba? So, para mas madaling ma-identify kung magkano ba talaga, lalo na kung may kapangitan yung sulat nung nagsusulat. Okay? Kaya merong amount in words. So, sulatan mo lang din yun parehas. And next naman natin, isa sa mga pinaka-importante, syempre, yung signature ng depositor. Okay? So, yan kasi yung proof na ino-authorize mo yung bangko na maglabas ng pera doon sa account mo. Okay? So, dito sa signature, check nila kung ikaw ba talaga yung pumirma nun. Kasi 'di ba kapag ka nag-open ka ng account, papapirmahin ka nila and therefore, ayan, kapag ka nagwi-withdraw ka, i-verify nila kung yun ba talaga yung pirma mo. Minsan, kadalasan kapag ka medyo naiiba yung pirma, ayan, minsan pinapaulit nila o kaya man hindi nila ino-authorize kasi hindi ka parehas ng pirma. Kaya dapat parehas na parehas yung pirma. Okay? So make sure lang na kapag ka nag-open ka ng bank account, yung signature mo doon ay yun talaga yung pirma mo at hindi yung trip mo lang para sa araw na yon. Okay? Kasi eventually mahihirapan ka ding mag-withdraw kapag ka yun nga, merong discrepancy sa itsura ng pirma mo. Ayan, next naman natin na portion, ayan, yung nakikita nyo dyan, yung withdrawal through representative. So, di ba minsan hindi makaalis ng bahay kung sino yung may-ari ng account? Di ba? O kaya man, merong lakad, okay, na hindi pwedeng matanggihan. So, pwede namang mag-withdraw yung representative. So, pipil-upan lang yan nung may-ari ng account, kung sino yung ino-authorize niya at pipirmahan niya. And then, yung representative, syempre, pagpunta niya doon sa bangko, papakita niya yung slip na to, yung withdrawal slip, at magpapakita siya ng valid ID. At syempre, pipirma din siya. Okay? Para safe and secured yung pera nung may-ari ng account. So, syempre, yung mga withdrawal slip na pinakita ko sa inyo kanina ay ano lang yun, sample lang. Pero syempre, iba-iba kasi yung slips ng bawat bangko. Pero basically, yung mga information na in-enumerate natin kanina, yun yung mga impormasyon na very critical at importante sa pag-withdraw. Okay? So, minsan na iba-iba lang ng format at ng itsura, ng kulay, pero same lang naman yung impormasyon na hinihingi. So, ito yung sample ng mga withdrawal slip. Ayan, sa BDO, ayan, kulay pula, saka, ano siya, pa horizontal. So, ganun din pala sa land bank, no? Ayan, pa horizontal din, saka kulay red. Ayan, medyo, ayan, nakita nyo na iba yung
format niya. Pero same lang din naman yung mga information na hinihingi. And ito naman yung sa Bank of Commerce. Ayan, medyo naiba lang pa. Vertical naman siya at saka kulay black. Ayan, pero yung mga information na hinihingi, same lang din. Okay? Kaya dapat familiar tayo dun sa mga information. Then, we follow the format being provided by the bank na lang. Clear po tayo sa withdrawal? So, kung merong withdrawal slip, syempre meron ding deposit slip. So, ano ba ibig sabihin nito? The bank provides deposit slip that the depositor will fill up every time the depositor will put in money to his account. The usual required information ay pag-aaralan natin sa mga susunod na slides. So, ibig sabihin lamang nito na kapag ka magde-deposit, ito yung form na dapat sagutan. So, yung deposit slip, paano siya fill upan? Yun ang pag-aaralan natin next. So, yung mga required na information sa deposit slip, tulad nung sa withdrawal, ay syempre, una, account number. So, unique identifier of the account maintained by the depositor. So, ilagay mo lang yung account number doon sa account number na portion ng deposit slip. Next naman natin ay yung account name. So, complete name of the depositor. So, make sure lang na tama yung pangalan at i-avoid natin yung abbreviation. Okay? Ayan, next naman natin ay yung date kung kailan ka nag-deposit. So, ilagay mo lang yung date kung kailan ka magde-deposit. Ayan, syempre, depende yan sa format ng deposit slip ng bank kung saan mo siya ilalagay. Dito sa example natin, since sa Metrobank siya, ayun nandun sa ilalim. Yung date ng deposit. Okay? Next naman natin ay yung type of account. Ayan, minsan nga hindi hinihingi tulad ng sa example natin, pero kung hinihingi naman, ayan, i-tick mo lang kung savings account ba yon or current account. Then, ganun din yung sa currency kung dollar account ba yon, peso, yen, o kung ano mang currency yung account niya. Okay? So, i-tick mo lang or i-fill up. The next naman na information ay yung amount in words and in figures. So, tulad nga nung minention natin kanina, in words and in figures. So, in words din para, just in case pangit yung sulat mo dun sa mga number, ayan, mabe-verify yung tunay na amount in words. And dito rin, kinukuha yung breakdown ng cash na ide-deposit mo. Halimbawa, ilang pirasong 500 or ilang pirasong 100, ilang pirasong 5 piso. Okay, para mabuo yung exact amount na ide-deposit mo. Okay, kung ikaw naman ay magde-deposit ng cheque, ayan, ilalagay mo lang yung issuing bank doon sa portion ng check deposit. Ayan, address, saka yung date ng cheque, at saka kung magkano. Okay? Ayan, pwede po ba i-deposit ang cheque? Yes, kasasabi nga lang natin kanina, di ba? Ayan. So, ilagay mo lang yung details sa check deposit na part. Ayan, ilagay mo lang yung bank ng cheque at yung branch nito, check number, at syempre, yung amount. Ayan o, yung may arrow, check deposit. Ayan, so sulat mo lang doon yung details ng cheque. Okay? So, syempre, wala namang standard na format ng deposit slip, no? So, iba-iba yan kada bangko. Pero, yung tulad nga ng mention natin kanina, yung mga impormasyon na yun, iyon yung kailangan. Okay? Para kung magkaiba-iba ba ng format, at least alam mo yung mga information na yun, lalagay mo lang siya dyan. Okay? So, ito yung sample ng deposit slip ng BDO or ng Banco de Oro. Ayan, kung yung sa BDO kulay blue, dito naman sa Land Bank ay kulay green. At pahalang din siya. Okay? Ayan yung itsura ng deposit slip. Ayan, at tulad nga nung sa example natin kanina, ayan yung sa Metrobank pa vertical and kulay blue din. So, ayan yung mga examples natin ng deposit slips. Ayan, ang haba-haba ng lesson natin, no? Inaantok ka na siguro. Sige na, matulog ka na. Bukas na lang to. Good night. Ayun eh. Okay, so tuloy natin. Identify and prepare. Check. 'Di ba? Parang pangmayaman to eh. Yung check eh. So, tignan natin kung paano ba siya pine-prepare. So, define muna natin kung ano ibig sabihin ng check. So, it is a document that orders a bank to pay a specific amount of money from a person's account to the person in whose name the check has been issued.
Okay, so it is a document na kapag pinakita sa bangko ay bibigyan ng halaga ng perang nakasulat doon sa pangalan ng tao o institusyon na nakasulat sa cheque. 'Di ba? Halimbawa, kapag binigyan kita ng cheque, ipinangalan ko sa iyo at nilagyan ko 'yon ng amount, dadalhin mo 'yun sa bangko para mapa-encash. Okay? So, 'yun yung cheque. O sa part ko naman, kung ako yung gumawa ng cheque, instead na magbayad ako ng cash sa iyo, cheque na lang. O 'di ba? So, i-differentiate lang natin tong dalawang terms, drawer versus drawee. Pag sinabi nating drawer, doon mo nilalagay yung mga damit mo. Oo, sige. Pag sinabi nating drawer, yun yung gumawa ng cheque. Okay? Pero kapag ka drawee naman, yun yung bangko kung saan i-withdraw yung cheque. Okay? So, yun yung difference ng drawer at saka ng drawee. Okay, checks are the type of bill of exchange and were developed as a way to make payments without the need to carry large amounts of money. So, karaniwan sa mga negosyo ay gumagamit nito sa pagbabayad ng expenses. Isipin mo naman halimbawa kung ang babayaran mo ay utility bill na ang halaga ay 250,000 pesos. 'Di ba? Bibigay mo ba yung cash, cold cash na 250,000 within your business premises? So, syempre, mas safe kapag gumamit ka ng cheque. 'Di ba? Sulat mo lang 250,000 pesos tapos siya na yung bahalang mag-encash or i-deposit ito doon sa bank account ng business kung saan ka nagbabayad. Okay? And syempre nga, tulad nung minention natin, less risky kasi hindi mo na kailangan dalhin ang malaking halaga mismo. Okay? Kung cheque yan, halimbawa nakasulat 1 million, tapos hinold up ka, o di bigay mo na. Hindi niya naman mapapa-encash yan eh. Kung gusto niya mahuli, papa-encash niya yan. O di ba? So, mas safe kapag ka cheque. Okay, so what are the parties involved in a transaction that uses check as a medium of exchange? Ulit natin yung drawer, yun yung gumawa ng cheque or yung business organization na gumawa ng cheque. Okay? Payee, yung taong tatanggap ng pera or yung institution, yung recipient ng pera. Then yung drawee, yung bangko kung saan ipapa-encash or ide-deposit ang cheque. So, dapat alam mo yung tatlo na yan drawer, payee, and drawee. So, sa cheque, meron tayong tinatawag na cross-check. Yan, cheque na may cross. So, it is a mark to specify an instruction about the way it is to be redeemed. A common instruction is to specify that it must be deposited directly into an account of the payee. It is usually done by writing two parallel lines on the upper left portion of the check. Ayun, yung may arrow. Tingnan nyo. May dalawang parallel line. Okay? A cross-check cannot be encashed over the counter by the payee. It should be deposited to the payee's account. Yung cross-check na yan, pwedeng ganyan na computerize yung print o kaya man pwede rin namang lagyan mo, sulatan mo. Okay? Kasi kapag ka cross-check, hindi siya pwedeng ipa-encash over the counter. Yung pupunta sa counter tapos papakita tapos bibigyan siya ng cash doon, hindi siya ganon. No, kapag ka cross-check siya, dapat i-deposit muna siya ng payee sa bank account niya bago niya ma-withdraw ito. Okay? Nakita yung difference? Pero kasi kapag ka hindi cross-check, diretso, kung sa kanya nakapangalan yung cheque at wala namang cross-check, si Taylor bibigyan na agad siya ng pera. Pero dahil naka-cross-check, ayun, kailangan muna niyang i-deposit yon sa bank account niya. Clear tayo? So, ganun siya ha. So, meron naman tayong tinatawag na stale check. Ayan, panis na cheque. Bakit ba napanis yung cheque? Sige, tingnan natin. A check which a bank will not accept and exchange for money or payment because it was written more than a certain number of months ago. In the Philippines, a check becomes stale if it exceeds 6 months from the date of the check. Halimbawa, inisyuhan kita ng cheque ngayon. Halimbawa, ang date ngayon ay April 29, 2024.
So, dapat within 6 months or 180 days, mapa-encash mo na siya. Kasi kapag hindi mo siya napa-encash within that time, ay hindi mo na siya mapapa-encash kasi nga panis na siya or considered na siya as stale check. Ayan, ulit yung stale check, cheque yon na dapat mapa-encash ng payee sa loob ng 6 na buwan or 180 days, kundi mawawalan ito ng bisa kapag ka lumampas. Halimbawa, tinago mo lang, tapos nakalimutan mo, tapos isang taon na yung lumipas, ala na, hindi mo na yun mapapa-encash. Kaya dapat, ma-deposit mo na siya or i-encash right away. Okay? Para hindi siya ma-stale. So, next naman natin, manager's check. Yan. Check ba yan ni manager? So, tignan natin. So, a manager's or a cashier's check is procured from the bank by allocating a particular amount of the funds to be debited from the depositor's account or by directly paying or depositing to the bank the value of the check to be withdrawn. So, sa manager's check, halimbawa, kung walang checking account, yung isang depositor, at gusto niya mag-issue ng cheque, ayan, pwede siyang mag-issue ng cheque. Okay? So, pupunta siya dun sa manager or sa supervisor at magre-request siya ng tinatawag na manager's check. Okay? Kung saang bangko siya mayroong account. Isa sa mga requirement para makapag-request ng manager's check ay dapat may account ka sa bangko na yon. Okay? Ulitin ko manager's check, wala kang checking account pero gusto mo mag-issue ng cheque, ayan, pwede kang mag-request. So, sila yung gagawa nun, yung bangko kung saan ka merong account. Okay? Pero syempre, popondahan mo pa rin yun. Okay? Bilang depositor. Para kapag ka-issue nila yon, syempre merong fund coming from you. And kapag ka-encash na yon nung pagbibigyan mo nun, ayan, automatic madededuct yun dun sa fund mo or dun sa account mo. Okay? So, yun yung tinatawag nating manager's check. Ayan, next naman natin ay yung tinatawag nating post-dated check. So, pagka sinabi nating post-dated, it is a check with a future date instead of today's date. It's used when the issuer wants to delay payment until that date. The recipient can't cash it until the date written on the check. Halimbawa, ang date ngayon ay April 29, 2024. Tapos, ang nilagay ko na date ay June 1, 2024. So, hanggat hindi nagaganap yung June 1 o hindi nag-June 1, hindi niya pwedeng mapa-encash yung cheque. Okay? So, yung date ng cheque ay sa future pa. Hindi pa pwede ipa-encash hanggang hindi pa dumadating ang date na iyon. Okay? So, ganun siya ha. Yun yung tinatawag nating post-dated check. Kaya kapag binigyan ka ng cheque, huwag ka agad-agad ma-excite. Tignan mo muna kung ano yung date. Malay mo, 2035 pa yon. O, edi, sa 2035 mo pa siya ma-encash. Ganon. Ayan, ito naman yung tingin ko alam nyo to bouncing check or no sufficient fund or NSF. So, ito yung tinatawag nating dahil bouncing, syempre yung talbog na cheque. So sabi, a bouncing check is a check that cannot be processed because the issuer's account doesn't have funds to cover it. This results in the check being returned unpaid by the bank. Okay? Halimbawa, nag-issue ako sa'yo ng 100,000 pesos bilang graduation gift ko sa'yo. Pero yung laman lang pala ng account ko, 50,000 pesos. So therefore, pag pina-encash mo siya, babalik din sa'yo yung cheque mo kasi walang pondo yung cheque. Okay? So, ganun yung no sufficient fund or bouncing check. Ayan. At pwede kang makulong kapag nag-i-issue ka ng ganyan, lalo kung yung checking in-issue mo ay pambayad ng utang. Okay? So, dapat ingat tayo and at the same time, pwede kang ma-penalize ng bangko kapag nag-issue ka ng no sufficient fund na cheque. So, tingnan mo muna kung magkano yung balance mo bago ka mag-issue ng cheque. Ayan, pwede po ba ipapalit ang ganitong cheque sa bangko? Ayan yung mga napapanalunan ng mga nananalo sa TV, yung ganyang kalaking cheque. Pwede ba yan ipapalit sa bangko? Oo, pwede, pero ganyang kalaking pera din yung ibibigay nila sa'yo. Gusto mo ba yun?
Ayan. Pero syempre, iyan kasi ay props lang. No, just to represent the price. Okay? Pero yung ganyan cheque, hindi naman ganyan kalaki yung dadalhin mo sa bangko. Okay? For ano lang yan? Props lang. So, ito namang Philippine Deposit Insurance Corporation, kadalasan makikita nyo yan sa mga estante o doon sa pasimano ng bangko, di ba? So, ano yung ibig sabihin yan? So, ibig sabihin kung meron kang deposit or meron kang account sa bangko na yon, insured siya ng PDIC hanggang 500,000 pesos. So, ibig sabihin nun, kung mabankrupt man yung bangko at meron kang deposit doon na 300,000 pesos, safe ka lang. Okay? Pero halimbawa, yung deposit mo ay 1 million pesos. Lugi bells ka dun kasi hanggang 500,000 pesos lang. Okay? Kaya yung diskarte ng ibang maraming pera, sa iba't ibang bangko sila, tapos yan, mga medyo hanggang 500 lang para kung sakali man. Pero kung syempre kung yung bangko mo naman ay very credible and malalaking bangko talaga siya, more likely hindi naman yan mababankrupt agad-agad. Okay? Pero para safe ka lang din, ayan, 500,000 pesos. Hanggang dun sa amount na yon, insured siya ng PDIC. Kaya yun yung ibig sabihin niyan kapag nakita mo siya dun sa bangko. So, yung last topic natin para sa video na to, ayan, last topic na natin, no? Haba din eh. Ayan, identify and understand the contents of a bank statement. Sabi natin kanina, 'di ba kapag checking or current account, kada katapusan ng buwan, papadalan ka ng bangko ng bank statement. So, ano ba 'yon at ano-ano yung makikita doon? 'Yun yung pag-aaralan natin. Tara. Ayan, sabi, a bank statement at the end of every month, the bank furnishes a statement to the depositor showing the movement of the account. It contains all the withdrawals, deposits, and balance of your account after every transaction. It may also indicate bank charges that were deducted by the bank automatically. Also, interest earned by the account is likewise reflected. So, kada katapusan ng buwan ay magbibigay yung bangko ng summary ng lahat ng naging transactions ng iyong account. Okay? So, ipapakita dito yung lahat ng mga naging deposit mo, lahat ng naging withdrawals, kung meron mang bank charges or merong interest na pumasok doon sa account mo. So, ipapakita ito ng report na iyon. At yung report na iyon, ang tawag natin doon ay bank statement. So, ito yung example ng bank statement. Pero hindi ganyan-ganyan yun na, syempre, iba-iba din yung format ng bank statement. Depende sa bangko. Pwedeng iba yung kulay, iba yung font, o kung ano pa man. Pero ito yung mga basic na makikita mo sa isang bank statement. So, syempre, una yung account name. Ayan, yung Juana de la Cruz. O kung kanina man nakapangalan yung account. Pwedeng yung pangalan ng business or ng institution or pangalan ng tao mismo. Okay? Tapos, yung type of account. So, syempre sabi, current account and then yung account number. And then, yung business address or yung address ng account holder. Tapos, yung statement period. Ayan. O, halimbawa, November 1, 2014 hanggang November 30, 2014. So, ayan yung naganap within 1 month. Okay? So, sabi nga, monthly. So, makikita natin dyan yung dates ng mga transaction, ano yung transaction na naganap, yan, transaction code, meron ding debit, credit, tapos balance. Okay? Pero pag bank statement, yan baka medyo ma-confuse kayo. Pag credit, yan yung mga pumasok na pera sa account mo. Okay? Kapag debit, yan naman yung mga kabawasan. Okay? So, kadalasan sa credit, ayan, kapag meron kang natanggap na deposits or nag-deposit ka mismo, 'di ba? Kung meron kang kinitang interest, ayan, sa debit naman, ayan, example natin diyan yung mga charges, withholding taxes, ayan, at iba pa. Okay? So, makikita natin diyan yung running balance. Ayan, kung maaalala nyo nung naggawa tayo ng merchandising, accounting for merchandising, di ba may mga running balance na sa dulo? So, makikita natin per date kung magkano yung account balance ng pera mo sa bangko mo. Okay? So, ganyan yung itsura ng isang bank statement. Ayan, tulad nga nung mention natin kanina, kapag ka debit sa bank statement, kabawasan yan sa
sa account balance ng pera mo sa bangko. So, example natin dyan, yan, bank service charge. So, syempre, meron silang service charge, no? Alangan namang libre lang. Tapos, ayan, not sufficient fund. Okay, yung may tumalbog na cheque. So, i-charge ka rin nila doon or ipe-penalize. So, debit yon, mga kabawasan yan ayan, sa iyong account. Okay, kadalasan pa sa mga debit transaction kapag ka nag-withdraw ka. Okay, o kaya man pina-encash na nung binigyan mo ng cheque yung cheque niya. Okay, so debit yun na. So, pag-aaralan pa naman natin to sa bank reconciliation statement. Okay, so debit transactions. So, examples naman natin ng mga credit transactions. So, pag credit transaction sa bank statement, kadagdagan naman sa account balance mo. So, una, kapag ka may nagbayad sa iyo ng utang, o di ba? At saka kapag ka kumita ka ng interest, o kaya man ay nag-deposit ka mismo sa account na yon, okay, sa mga credit transactions yon. Ulit ko lang ulit ha, kapag ka credit transaction sa bank statement, dagdag ito sa cash balance. Kapag ka debit naman, kabawasan sa cash balance. So, ayan yung itsura at yung mga transactions na makikita mo sa bank statement. Kung meron kang questions, ayan, mag-comment ka lang sa ating comment section. Yes, 'di ba halos 1 hour din tayong nag-discuss at sa loob ng isang oras na 'yon, I hope na marami kang natutunan. Ayan, kung meron ka pa mga questions na bumabagabag sa iyong puso't isipan, i-comment mo lang 'yan sa ating comment section. Okay? Or o kaya mag-comment ka lang ng ang pogi mo naman, ang cute mo naman, kakaanto ka naman. Ayan, so 'yun lang. So maraming salamat. At syempre kapag marami kang nag-gain na knowledge, ayan, share mo lang 'to sa mga classmates mo. Okay? So with that, hanggang sa muli, goodbye, accountants and managers. Ayan, syempre, i-like at i-follow po ang ABM Online PH sa Facebook, YouTube, Instagram, Shopee at Lazada. Ganon din sa TikTok. Available pa rin po ang Pagtutuos Books, unang pagtutuos, ikalawang pagtutuos at ang ABM Boss, ayan sa Shopee at Lazada. Yan po ay mga ABM and Accounting Tagalog discussions. Kaya naman, bili na.